Apostol San Pablo sa taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos, hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya, sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos, para siya na may gantimpalaan, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat, o Diyos itayo mo, ako ay iligtas. Aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang lungsod ng Sion kanyang ililigtas, bayang nasa Juda'y muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na nag-aanyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kaibigan, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at ang mga bulag ang aanyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes ng ito ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong ebanghelyo mula sa ebanghelyo ni San Lucas ay narinig po nating ipinapayo ng ating Panginoong Hesukristo na kung daw tayo ay maghahanda, ang atin daw pong iimbitahan yung mga mahihirap, mga dukha, yung mga nagugutom, yung mga PWD, ng mga pingkaw at mga hindi nakakalakad, sapagkat baka malamang sa malamang na hindi tayo magagantihan. At yun po ang magandang ingredients nitong magandang balita na ito, yung hindi tayo magagantihan. Dahil higher plane po yun sa buhay natin. Malamang po ay gumagawa tayo ng mga pabor sa ibang tao, tayo ay nagbibigay ng regalo, no? Kaya nga meron nga pong mga graft and corruption no? Bibigyan kita pero ako bibigyan mo rin, no? Nagbibigayan tayo, ang nagbibigayan sa isa't isa. Ay dito lang po sa lupa yung ganyan. Pero ang itinuturo po sa atin ng Panginoon, ang mas maganda, sabi niya, hindi ka man mabiyayaan o magantihan o mabayaran, masuklian dito sa lupa, hayaan mo na ang Diyos ang gaganti sa iyo, ang Diyos ang maggagantimpala sa iyo, ang Diyos ang susukli sa iyong kabutihan dito sa lupa. Ganun po sana ang ating kaisipan bilang mga Katolikong Kristiyano na sa ating pagpapakabuti sa buhay, tayo ay maging mapagbigay. No? Meron pong kasabihan sa Greek Proverbs na sinasabi, in English, a society grows great when old men plant trees,
in whose shade they shall never sit. Let me say that again. A society grows great when old men plant trees in whose shade they shall never sit. Ibig sabihin po na ang lipunan, yung sangkatauhan, ay magiging dakila lamang kung tayo, ang ating mga matatanda, ay nagpupunla pa rin, nagtatanim pa rin ng puno na alam natin na sa panahon, balang araw, ni hindi man lang sila makaupo sa lilim ng kanilang itinanim. Dahil yun po ang tunay na tanda ng pagiging bukas loob, ang pagbibigay na kahit tayo ay hindi magbebenepisyo o hindi natin matatamasa ang prutas, no, ng bunga ng ating itinanim. Sana nga po mga kapatid, sa ating pagbibigay ay wag nating iisipin, ano nga ba to para sa akin? Sapagkat ang tunay na bukasyon po natin bilang tagasunod ni Kristo ay yung hindi lamang maitanong natin, ano ba ang mahihita ko sa mundong ito? Ano ba ang para sa akin dyan? No? Ay hindi lamang po yung ganon, kung hindi, ano ang pangangailangan ng mundo, ng sangkatauhan, ng buhay na ito mula sa akin. Not what we can get, but what we can give. And so, mga kapatid, ang ating ebanghelyo po ngayon ay may leksyon tungkol sa tunay na pagiging bukas loob. The heart of generosity is giving without expecting any reward. At matututunan din po natin na huwag kalilimutan, higit sa lahat, yung mga nangangailangan. Yung hindi mapapantayan ang ating naibibigay sa kanila. Yun nga po ang mga dukha, yung kahit na po hindi nila maibalik sa atin, hayaan na natin na matamasa nila. Dahil ang kagandahan po doon, mga kapatid, ay ginagamit tayo ng Diyos sa kanyang kaharian upang makatulong, makapagbigay aruga doon sa mga kapatid natin, kapwa nating nangangailangan. Imagine, that's a big honor, mga kapatid. Malaking sa atin na honor sa atin na tayo ay magagamit ng Diyos na gumawa ng kabutihan para sa ibang tao. Siya ang gumagawa ng kabutihan, ngunit sa pamamagitan natin. Kung ano man po ang mga biyayang nasa sa atin ngayon, hindi naman po atin lahat yan eh. Dumating tayo sa daigdig na ito na walang dala. At ang lahat ng meron tayo ngayon, ang yaman na ating naipundar, lahat po ng yan nanggaling din naman sa Diyos. Kaya't yun lang din ang maibabalik natin sa Panginoon. Na the more we get, the more we should give. At mga kapatid, nakikita po natin dito na ang tunay ng struktura ng kaharian ng Diyos ay yung pagkakaisa, hindi pagkakanya-kanya, kung hindi yung pakikipagkapwa. Kaya mga kapatid, sa turo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa araw na ito, sa Lunes na ito, nawa ay ma-encourage tayo na magkaroon ng tunay na puso, kagaya ng puso ng ating Panginoong Hesukristo na nagmamahal, tumutulong at nagbibigay kahit walang maisusukli sa atin. Hayaan natin na sa kaharian ng Diyos, doon natin tatamhin ang gantimpala ng Panginoon na siyang pinagmumulan ng lahat ng mabuti at lahat ng yaman. Amen.